Gumuguhit ang kidlat sa madilim na kalangitan, sinusundan ng isang dagundong ng kulog na tila yayanig sa buong mundo. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, isang mamahaling itim na kotse ang nakatigil sa gilid ng highway. Walang imik ang mga hazard lights nito. Sa loob, isang matandang mag-asawa ang balisa. Mula sa kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Isang payat na lalaki, basang-basa sa ulan, ang suot ay manipis na t-shirt at kupas na pantalon. Sa isang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na supot na papel. Ito, si Miles Edwards. Nag-aalangan siyang kumatok sa bintana ng kotse. Dahan-dahang bumukas ang bintana at isang babaeng may buhok na kulay pilak ang sumilip. Baka sa mukha ang pag-aalala. May kailangan ka, iho? Hindi nagsalita si Miles. Inabot lang niya ang supot na papel. Sa loob nito ay isang piraso ng pandesal, ang nag-iisa niyang pagkain para sa buong araw. Ang dapat sanay hapunan niya matapos ang 12 oras na pagtatrabaho sa construction site. Para sa inyo na po. Mahinang sabi ni Miles, mukhang kanina pa po kayo rito. Baka po nagugutom na kayo. Nagkatinginan ng mag-asawa, hindi makapaniwala. Ang matandang lalaki na nakasuot ng eleganteng barong ay naglabas ng makapal na wallet. Tanggapin mo ito, iho. Malaking tulong ang ginawa mo. Pero umiling si Miles, itinulak palayo ang pera. Huwag po, sir. Ang kabutihan po hindi binabayaran. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. Isang nangiti na puno ng paghanga at hiwaga. Tinalikuran na sila ni Miles at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa madilim na daan kung saan siya nanggaling. Habang siya'y naglalakad, naramdaman niya ang matinding pagkalam ng kanyang sikmura. Ang bawat hakbang niya sa malakas na ulan ay tila mas bumibigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga problema. Ang isang pirasong tinapay na iyon na sana. Pero sa tuwing pumipikit siya, hindi ang pagkain ang nakikita niya, kundi ang mukha ng kanyang bunsong kapatid na si Lina. Nakahiga sa kama ng pampublikong ospital, may mga tubo na nakakabit sa munting katawan. May butas sa puso si Lina. At sa bawat araw na lumilipas, ang butas na yon ay tila lumalaki. Kasabay ng utang nila sa ospital. Dumukot si Miles sa kanyang bulsa at hinawakan ng isang lukot na papel. Ang bill mula sa ospital. Ang mga numero dito ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Isang sumpa na hindi niya matakasan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang pirasong tinapay ay katumbas na ng isang buong piging. Nakarating siya sa kanilang maliit at masikip na barong-barong sa dulo ng isang madilim na eskinita. Ang bubong na yero ay maingay na tinatagaktakan ng ulan at may mga balde sa sahig na sumasalo sa mga tumutulong tubig. Umupo siya sa isang lumang silya, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang bumagsak ang kanyang ulo sa pagod. Walang pagkain, walang pera, tanging ang walang katapusang pag-aalala. Paano na si Lina? Saan siya kukuha ng pera para sa operasyon? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas at di pamilyar na katok ang bumasag sa katahimikan. 3 malakas na katok. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ito ay tiyak at may awtoridad. Nag-aalangan siyang tumayo. Sino naman ang hahanap sa kanya sa ganitong oras at sa ganitong panahon? Binuksan niya ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng driver, may hawak na itim na payong. Ang kanyang kasuotan ay plansado at malinis, isang malaking kaibahan sa putikan at basang paligid. Ito ang driver ng mag-asawang tinulungan niya kanina. Inabot ng driver ang isang maliit at makintab na card. Gawa ito sa mamahaling papel na may gintong mga letra. Pinabibigay po ni Sir, sabi ng driver sa formal na tono. Gusto ka raw po niyang makausap. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner
ay tila bumabalot sa buong boardroom ng De Silva Corporation, ngunit walang sino man sa mga naroroon ang nanginig dahil dito. Nanginginig sila dahil sa babaeng nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Si Isabella Ara De Silva sa kanyang itim na business suit ay tila isang reyna sa kanyang trono na gawa sa salamin at bakal. Bawat salita niya ay matalas. Bawat tingin niya ay tila kayang tumagos sa kaluluwa. Miss Reyes, malamig niyang sabi, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa project manager na ngayon ay pinagpapawisan sa kabila ng lamig. For the third time, your projected numbers don't make sense. Are you incompetent? Or do you think I am? Hindi nakasagot ang lalaki. Itinuro ni Ara ang pinto. You're fired. Get your things. I want you out of this building in 30 minutes. Walang tumutol, walang umapela. Ang desisyon ni Ara ay batas. Sa mundo niya, walang puwang ang pagkakamali. Walang puwang ang kahinaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang pangalan lang ang may kakayahang istorbohin ng isang meeting na tulad nito. Lolo Ricardo. Tumayo siya. Meeting adjourned. Mabilis niyang tinungo ang pribadong elevator patungo sa pinakatuktok ng gusali, ang opisina ng kanyang lolo. Ang toring ito, na itinayo ng kanyang lolo mula sa wala, ay ang kaharian niya at tungkulin niyang protektahan ito mula sa lahat ng banta. Lalo na mula sa mga taong ang tingin sa yaman nila ay isang pagkakataon. Pagpasok niya sa opisina, naabutan niya si Don Ricardo na nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa syudad sa ibaba. Lolo? Bati ni Ara. Ang boses niya ay mas malambing na ngayon, isang tono na para lamang sa matanda. Humarap si Don Ricardo, isang namangiti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit napansin ni Ara ang pagod sa kanyang mga mata. Ara, apo, may gusto akong ipakilala sa iyo. Sa isang sulok ng opisina, isang lalaki ang dahan-dahang tumayo. At doon, nakita siya ni Ara. Ang unang napansin niya ay ang sapatos. Luma, pudpod ang swelas, at may bakas pa ng putik sa gilid. Pagkatapos ay ang pantalon, kupas na maong na ilang beses ng tinahian. At ang kanyang polo shirt, malinis tingnan, pero halatang mumurahin. Automatikong nagtaas ang pader sa paligid ni Ara. Kilalang kilala niya ang ganitong uri. Ang mga taong nagkukunwaring mahinhin, pero sa loob ay naglalaway sa pera. Nakita na niya ito dati, sa sarili niyang ama. Ito si Miles Edwards. Masayang sabi ni Don Ricardo. Siya ang special guest na ikinuwento ko sa iyo. Mula ngayon, magtatrabaho siya sa ating foundation. Napataas ang kilay ni Ara. Tiningnan niya si Miles mula ulo hanggang paa, walang bahid ng paggalang. At ano naman ang kwalifikasyon niya, Lolo? Anong alam niya sa pagpapatakbo ng isang multi-million peso foundation? Mayroon siyang isang bagay na hindi matututunan sa kahit anong universidad, apo. Sagot ng matanda. Mayroon siyang mabuting puso. Halos matawa si Ara sa narinig. Isang mabuting puso? Lolo, this is a corporation, not a charity ward. We need brilliant minds, not bleeding hearts. Hinarap niya si Miles, ang boses ay puno ng hamon. So, Mr. Edwards, anong ginawa mo para makuha ang atensyon ng lolo ko? Nagligtas ka ba ng pusa sa puno? O tinulungan mo siyang tumawid sa kalsada? Hindi natinag si Miles. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ara. Wala po, ma'am. Nakita ko lang po silang nangangailangan ng tulong. Ang simpleng sagot na yon ay lalong nagpainit sa ulo ni Ara. Para sa kanya, isa itong pagsisinungaling. Isang scripted na linya mula sa isang taong sanay na sanay makuha ang awa ng iba. Talaga, sabi niya, puno ng sarkasmo. How noble, bumuntong hininga si Don Ricardo. Alam niyang magiging ganito ang reaksyon ng kanyang apo. Ara, this is my decision. At gusto kong ikaw ang gumabay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano po?
Miles will be your personal assistant. Deklara ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay pinal at hindi na maaaring questionin. Siguraduhin mong matututunan niya ang lahat. Nagkatinginan si Ara at Miles. Ang mga mata ni Ara ay nagyayelo, isang babala ng paparating na bagyo. Ang mga mata naman ni Miles ay kalmado, ngunit may determinasyon na hindi kayang itago. Sa isip ni Ara, isang pangako ang kanyang binuo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napatutunayan sa kanyang lolo na ang mabuting puso ni Miles Edwards ay isa lamang malaking kasinungalingan. Para kay Miles Edwards, ang malaking gusali ng De Silva Corporation ay hindi isang opisina. Ito ay isang toring gawa sa salamin na humahawak sa kanyang pag-asa, ngunit kasabay nito ay nagpaparamdam sa kanya ng kanyang kahirapan. Sa unang araw niya bilang personal assistant ni Ara De Silva, nalaman ni Miles na ang trabahong yon ay isang euphemism lang. Sa halip na mag-ayos ng mga meeting o mag-draft ng emails, ipinadala siya sa basurahan ng foundation. Ang lahat ng records mula 1980 hanggang 2000, gusto kong ma-digitize sa loob ng isang linggo. Utos ni Ara sa kanya. Ang boses ay tila mayroon lamang isang tono. Malamig. Hindi pwedeng mag-overtime ang mga tauhan, kaya ikaw lang. Good luck, Mr. Edwards. Ang records room ay isang abandonadong bodega sa ilalim ng gusali, mabigat ang hangin, at puno ng alikabok at amoy ng lumang papel. Humakbang si Miles papasok. Ang bawat kahon ay puno ng mga dokumento na tila hindi na nakita ng araw sa loob ng 20 taon. Ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang sadyang pagpapahiya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at nagsimulang magtrabaho. Ang lahat ng ginagawa ni Ara ay maliwanag. Gusto niyang sumuko siya. Gusto niyang umuwi siya. At patunayan na tama ang hinala niya, na siya ay isang oportunista lamang. Ngunit tuwing bumababa ang kanyang loob, naaalala niya ang ngiti ni Don Ricardo at higit sa lahat, ang manipis na katawan ni Lina sa ospital. Hindi siya maaring sumuko. Habang nagtatrabaho, hindi niya inasahan ang isang pares ng mata na lihim na nakatanaw sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Ang sapatos ni Miles ay puno na ng alikabok at ang kanyang mga kamay ay maitim sa dumi ng mga lumang folder. May biglang lumabas na matandang babae mula sa isang sulok, si Manang Faye, ang matagal nang tagapamahala ng housekeeping. Lihim siyang nag-iwan ng isang bote ng malamig na tubig at isang munting sandwich sa gilid ng mesa ni Miles. "Huwag kang mag-alala, iho," bulong ni Manang Faye. Ang tingin ay puno ng pagdamay. "Ganyan talaga si Ma'am Ara, pero hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Nakikita ko ang totoo." Nagpasalamat si Miles at ang simpleng kabaitan na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kinahapunan, tinawag siya ni Ara. "Nasaan na ang report? Nag-aaksaya ka ba ng oras, Mr. Edwards?" Ara ay nakatayo sa tabi ng kanyang desk. May hawak na tasa ng kape. Ang ekspresyon ay may halong inip at paghihintay. "Tapos na po, ma'am," sagot ni Miles. Iniabot ang isang flash drive. "Nakakategorize na po sa taon at proyekto. Gumawa rin po ako ng isang short presentation ng mga key findings." Halos mapangiwi si Ara. Imposibleng matapos ito sa loob lamang ng isang araw. Kinuha niya ang flash drive at isinaksak sa kanyang laptop. Habang binubuksan ng file, aksidente siyang napatid sa gilid ng mesa. Ang kape ay tumapon. Direktang bumagsak sa isang mahalagang printed proposal na inihanda niya para sa isang sponsor. Nagbago ang kulay ng mukha ni Ara. Isang buwang trabaho ang nasira. "Pipasensya na, ma'am," sabi ni Miles. Mabilis na kumuha ng tissue. Ngunit ang mantsa ay kumalat na. Hindi pinansin ni Ara si Miles. Galit na galit siyang sinugod ang printer. Pilit na piniprint ulit ang proposal. Ngunit walang laman ang ink cartridge. Lumingon siya kay Miles. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "You know what? Never mind the documents. Bumili ka ng replacement cartridge at bilisan mo.
May meeting ako in 30 minutes. Nagmadali si Miles palabas. Pakiramdam niya ay isa siyang katulong na may kailangan laging apurahin. Gabi na nang bumalik si Miles, pawisan at hingal. Iniabot niya ang cartridge kay Ara. Hindi ko na nagamit, malamig na sabi ni Ara. Pinaprint ko na lang sa labas. Iyon lang ba ang ginawa mo buong hapon? Hindi po, ma'am. Sagot ni Miles. Inilabas ang isang binder na may bago at malinis na mga pahina. Ginawa ko po ulit ang proposal ninyo. Napansin ko po kasi na may mali sa datos tungkol sa allocation ng budget sa pahina 2. Kaya inayos ko na rin po. Napatigil si Ara. Kinuha niya ang binder. Tiningnan niya ang mga pahina. Walang mantsa. Perpekto ang format. At tama na ang datos sa pahina 2. Mas mahusay pa ito sa orihinal niyang ginawa. Napatingin siya kay Miles. Mayroong kakaibang init na umakyat sa kanyang pisngi. Sana po magustuhan ninyo, ma'am. Mahinang sabi ni Miles. At sana po kahit papaano, nabawasan ang pagod ninyo. Tinalikuran na siya ni Miles at naglakad patungong elevator. Naiwan si Ara na nakatitig sa binder. Ang huling sinabi niya kay Miles ay dapat na isang pagpuna. Ngunit ang ginawa niya, ang pagiging tapat at tapat niya, ay isang saksak sa kanyang pader. Hindi niya inutos na gawin niya ulit ang proposal. Walang sino man sa De Silva Corp ang gumagawa ng higit pa sa inaasahan, lalo na kung ang inuutos ay isang taong kinamumuhian mo. Napaupo siya sa kanyang swivel chair, hinawakan ng binder na ginawa ni Miles. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, ngunit may init sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan, binuklat niya ang pinakahuling pahina ng binder. Nakita niya ang isang maliit na sticky note. Sa sulat kamay ni Miles, sana po maayos ang araw ninyo, ma'am. Ang kabutihan po ay hindi mahahanap sa pera, kundi sa pag-asa na maibibigay natin sa iba. Ara took a deep, shaky breath. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pangamba. Hindi siya dapat maapektuhan. Ito ay bahagi lang ng laro niya. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa background ni Miles gamit ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makahanap ng isang butas sa kanyang kwento. Ngunit bago pa niya ito magawa, may nag-text sa kanya. Isang di kilalang numero. Ara, huwag kang magpapadala sa pagpapaawa niya. May nakita akong ebidensya. Mag-ingat ka. Kilala ko ang isang taong tulad niya. Ang taong ito ay may lihim na masama na sisira sa pamilya ninyo. Ang pagitan ng mga gusali ng syudad ay tila nagiging isang malawak na labirinto. Sa loob ng De Silva Corporation, ang galit ni Ara para kay Miles ay hindi pa rin nawawala. Ngunit meron na ring isang hindi maipaliwanag na pag-usisa sa kanyang puso. Nagsimula na siyang obserbahan si Miles sa likod ng kanyang mga mata. Sa tuwing nakikita niya ang pagtulong nito sa iba, ang paraan ng pagtitiyaga nito sa kabila ng lahat ng pangungutya, ang mga bagay ay hindi na gaanong maliwanag sa kanya. Isang araw, ipinatawag siya ni Don Ricardo. Ara, kailangan nating tumulong sa mga komunidad sa labas ng syudad. Sa palagay ko, makakatulong sa atin si Miles. Hindi na siya makahindi. Sa isang masungit na truck, nagpunta sila sa isang baryo sa bundok, malayo sa karangyaan ng kanilang mundo. Sa pagitan ng maputik na daan at ang mga kubo ng mga mahihirap, tinanggap sila ng mga tao. Nakita ni Ara ang mga bata na naglalaro sa kalye, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galak. Narinig niya ang mga ina na nagkukwentuhan, ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamahal. Habang naglilibot sila, hindi nawala si Miles. Nakipag-usap siya sa mga residente, narinig ang kanilang mga hinaing, at nakita ang kanilang mga pangangailangan. Walang pag-alinlangan, hindi nagatubili si Miles na tumulong, na ginamit ang kanyang sariling kaalaman at mapagkukunan. Nakatayo si Ara sa layo. Pinagmamasdan siya. Nakita niya ang mga mata ni Miles na nagliliwanag kapag tumutulong. Nakita niya ang pagmamahal na ipinapamalas nito sa mga tao.
Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang pag-aalinlangan sa kanyang sariling mga paniniwala. Sa pag-uwi nila, isang masamang pangyayari ang naganap. Habang naglalakad sila pabalik sa truck, isang malaking kahoy ang biglang natumba. Tila may pakay na patungan sila. Sa bilis ng pangyayari, walang oras mag-isip. Nagsigawan ang mga tao. Nagulat si Ara at natumba. Ara! Mabilis na tumakbo si Miles. Itinulak si Ara sa tabi. At tinanggap ang buong bigat ng kahoy. Sumigaw si Ara. Nawalan ng malay si Miles. Sa paggising niya, nakahiga siya sa kama ng ospital. Ang kanyang ulo ay nakabenda at ang kanyang braso ay nakaplastrada. Sa kanyang tabi, nakaupo si Ara. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Bakit ka nandito? Tanong ni Miles. Ang boses ay mahina. Hindi sumagot si Ara. Kinuha niya ang kanyang kamay. Mahigpit na hinawakan ito. Salamat, sabi ni Miles. Hinawakan ni Ara ang kanyang kamay. Wala kang utang sa akin. Sa loob ng ilang saglit, walang imikan. Ang tanging tunog ay ang paghinga nila. Ngunit ang kanilang mga puso ay nagsalita sa isang wika na hindi maintindihan ng iba. Sa araw na yon, isang bagay ang nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay tila naglaho. Sa mga sumunod na araw, bumisita si Ara sa ospital. Nagkwento sila. Tumawa sila. Nagsimula silang magkakilala. Subalit, mayroong isang anino na patuloy na nagtatago sa dilim. Isang anino na hindi nila alam na nagbabantay. Isang gabi, habang kumakain si Ara sa isang mamahaling restaurant, nakita niya si Marcus Valdes. Ara, mabuti at nakita kita. Bati ni Marcus, ang kanyang boses ay malambing at nagmamalasakit. Kamusta ka na? Nabalitaan ko ang tungkol sa aksidente. Okay lang ako, sagot ni Ara. Ang boses ay seryoso. At ano ang ginagawa mo dito? Nagkakaroon lang ng business dinner, sabi ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanya. Pero nakita ko kanina ang kasama mo. Si Miles? Tanong ni Ara. Oo, nakita ko siya nakausap ang isang lalaking mukhang hindi galing sa magandang lugar. Iyon bang mga taong kilala sa pagiging... Nagpatuloy si Marcus. Alam mo, Ara, minsan ang mga taong mukhang mabait ay may itinutago. Minsan, ang mga taong tinutulungan mo ay ang siyang mananakit sa iyo. Seryoso ang mukha ni Ara. Sa pagkakataong yon, isang buto ng pagdududa ang muling tumubo sa kanyang puso. Ang lamig na gabi ay tila sumasalamin sa lamig na lumukob sa puso ni Ara. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Marcus, laging nakatago sa isip niya ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga sinabi ay tila isang malakas na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala kay Miles. Hindi niya mapigilang pag-isipan ang mga posibilidad. Ano kung tama si Marcus? Ano kung si Miles ay hindi kung sino ang sinasabi niya? Kinabukasan, naramdaman ni Miles ang pagbabago sa pagtrato ni Ara. Mula sa pagiging magiliw, siya ay naging malayo at ang kanyang mga mata ay naging mapanuri. May problema ba, ma'am? Tanong ni Miles. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Wala, sagot ni Ara. Ang boses ay maikli. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, sinikap ni Ara na maging profesional. Ngunit ang bawat salita niya ay nagtataglay ng isang nakatagong pagsubok. Ang bawat tingin niya ay isang tanong. Sa isang sulok ng gusali, nag-usap si Miles sa isang lalaki. Ang lalaki ay mukhang masama. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Hindi mo pa rin binabayaran ang utang mo, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay banta. Sa susunod na araw, kung hindi ka makabayad, ang kapatid mo ang magdurusa. Ito ay ang masamang lalaki na nakita ni Marcus. Ang kanyang pangalan ay Mang Ruben, isang taong kilala sa kanyang kalupitan.
Hindi alam ni Miles kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na umuwi, nagpunta si Miles sa ospital. Habang naghihintay siya sa labas ng kwarto ni Lina, nakita niya ang kanyang lolo Ricardo. "Bakit ka nandito, Miles?" tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina. "May nangyari ba?" "Okay lang po ako, sir," sagot ni Miles. "Naalala ko lang po ang mga bilin ninyo." Huminga ng malalim si Don Ricardo. "Miles, alam ko na hindi mo gusto ang mundo ng mayaman. Alam ko rin na pinaghihinalaan ka ni Ara. Pero Miles, alam kong ikaw ay mabuti. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ikaw ay kung sino ka. At sapat na yon." Naluha si Miles, naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. "Salamat po, sir." Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ni Don Ricardo. Unti-unti nang naglalaho ang kanyang lakas at ang kanyang mga mata ay madalas nang nakatitig sa kawalan. Isang araw, ipinatawag si Miles ni Ara sa opisina nito. "Alam mo ba kung sino itong taong ito?" tanong ni Ara. Itinuturo ang isang litrato. Sa litrato ay si Mang Ruben na nakatayo sa tabi ni Miles. Hindi sumagot si Miles. "Hindi ka ba nagsasabi ng totoo sa akin?" tanong ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. "Mayroon ka bang itinatago?" Sa pagkakataong yon, isang malaking dagok ang nangyari kay Miles. Tiningnan niya si Ara. Sa kanyang mga mata ay nakita niya ang lahat ng kanyang mga takot. Tiningnan niya ang larawan, si Mang Ruben, ang kanyang utang, ang kanyang kapatid. Hindi na niya kayang itago. "Hindi po ako karapat-dapat para sa inyo, ma'am," sabi ni Miles. Ang kanyang boses ay basag. "Marami po akong itinatago." Hindi na nagtanong si Ara. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkalito. "Umalis ka na." Hindi na lumaban si Miles. Ang kanyang mga salita ay tila isang malaking halaga ng bato sa puso ni Ara. Naramdaman niya na ang kanyang tiwala ay nawasak at ang kanyang puso ay naghihinagpis. Umalis si Miles sa De Silva Corporation. Ang mga araw ay tila mga dagat na walang hanggan at ang mga luha ni Ara ay tila mga alon na walang tigil. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya dahil hinayaan niyang maniwala sa mga kasinungalingan. Nagsisisi siya dahil hinayaan niyang mawala si Miles. Ngayon, nawala ang lahat. Ang kanyang lolo Ricardo ay nasa kritikal na kondisyon at ang kanyang sarili ay puno ng kalungkutan. Nakatanggap siya ng isang liham mula sa Marcus. "Ara, alam kong nasasaktan ka ngayon," sabi sa sulat. "Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na ginawa ko lang ang nararapat. Ang mga taong katulad ni Miles ay hindi karapat-dapat sa iyong tiwala." Pinunit ni Ara ang sulat. Hindi siya naniniwala sa kanya. Alam niyang may itinatago si Marcus at ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa isang layunin. Isang gabi, dumalaw si Ara sa kanyang lolo sa ospital. "Lolo," sabi ni Ara, hinawakan ang kamay ng matanda. "Sorry po, sobrang nagkamali po ako." Ngumiti si Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. "Hindi ka nagkamali, apo. Mayroon kang puso." "Alam ko po. Si Miles, iniwan ko po siya." "Miles ay mabait, apo," sabi ni Don Ricardo. "At alam ko na ikaw ay magiging mabait din." Biglang nakatanggap si Ara ng tawag mula sa abogada ng kanilang pamilya. "Ma'am, kailangan po ninyong pumunta rito," sabi ng abogada sa telepono. Ang kanyang boses ay tila may halong gulat. "Mayroon po tayong nakita." Sa opisina ng abogada, nakita ni Ara ang isang lumang kahon. "Ito ang iniwan sa atin ni Don Ricardo, ma'am," sabi ng abogada, "para sa oras na gusto mong malaman ang buong katotohanan." Binuksan ni Ara ang kahon. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang journal na isinulat ng kanyang ama. Nagsimula siyang magbasa. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang journal ay puno ng mga kwento ng kanyang ama. Ngunit hindi niya inakala na ang mga kwentong ito ay ang kanyang sariling pagbagsak.
Sa loob ng journal, natuklasan niya ang katotohanan tungkol sa pagtataksil ng kanyang ama sa kanyang lolo, tungkol sa pakikipagsabuatan niya sa pamilya Valdes, tungkol sa mga lihim na transaksyon na hindi niya alam. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang isang katotohanan na hindi niya inaasahan. Sa kanilang mga transaksyon, nagkaroon ng maliit na error. Ito ay ang kanyang ama na nakipagkasundo sa mga magulang ni Marcos upang masira ang kanilang negosyo. Ito ay ang kanyang ama na nagsinungaling sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay hindi biktima. Ang kanyang ama ay salarin. Sa ilalim ng gabi, ang puso ni Ara ay nadurog. Dahil ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang paghihinala ay namatay. At ang kanyang pagkalito ay sinamahan ng isang mas malaking katotohanan. Ang kanyang tiwala kay Marcos, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kasama ay nawasak. Si Marcos ay hindi isang kaibigan. Siya ay isang kaaway. Hinala niya ang kanyang puso. Bakit kailangan ni Marcos na tulungan siya? Anong hinihingi niya? Napatda si Ara. Ara, kailangan mong maging matapang, sabi ng kanyang abogada. Kailangan mong malaman ang totoo. Kinabukasan, araw ng gala. Nagsusumikap si Ara na dumalo sa isang napakalaking gala ng fundraising ng De Silva Foundation. Ito ang kanyang huling pagkakataon na magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Papasok siya sa hotel. Nasa loob ng gusali si Ara. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hahanapin niya si Miles. Kakausapin niya si Miles. Biglang, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Marcos. Ara, ikaw ba? Tanong ni Marcos. Hindi ko akalain na darating ka pa. Ngumiti si Marcos. At lalo na, hindi ko inakala na magugustuhan mo ang regalo ko. Sa gitna ng lahat, ang kanyang mga mata ay nanliit. Isang matamis na ngiti ang nagpakita sa kanyang mga labi. Ito na ang araw. Sa wakas, nakuha niya ang kanyang plano. Ang kanyang mga salita ay tila isang malaking halaga ng bato sa puso ni Ara. Ang mga ilaw ng gala ay nagliliwanag, ang musika ay tumutunog, at ang mga bisita ay sumasayaw sa gitna ng karangyaan. Si Ara ay nag-iisa, naghahanap ng anumang tanda ng Miles, ngunit hindi niya ito nakikita. Siya ay naglakad sa mga hall ng hotel, sa gitna ng karamihan ng mga bisita. Pagod na ang kanyang puso, ngunit ang pag-asa ay hindi pa rin namamatay. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang maging matatag. Sa isang sulok ng hall, nakita niya si Marcos naghahanda sa entablado. Ngayon ang oras, bulong ni Marcos sa kanyang sarili. Nagsimulang magsalita si Marcos sa entablado. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, at ang kanyang mga salita ay puno ng pagkabahala at pagmamalasakit. Mga kaibigan, mga ginoo, at ginang, sabi ni Marcos, gusto kong magbigay ng pahayag tungkol sa foundation. Ang pagtulong sa iba ay mahalaga. Ngunit ano ang mangyayari kung ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay nagtatago ng mga lihim? Napuno ng pagdududa ang mga mata ng mga bisita. May nakita akong ebidensya, sabi ni Marcos. Ebidensya na magpapakita sa inyo kung sino ang mga tunay na salarin, ang mga taong nagtatago ng mga lihim, ang mga taong nagtataksil sa tiwala. Nagpakita ang mga larawan sa malaking screen sa likod niya. Mga larawan ng kanyang ama, mga larawan ng kanyang lolo Ricardo. Ang mga larawan ay ginagamit upang isalaysay ang katotohanan. Ngunit, hindi naman talaga. Ang mga taong ito, sabi ni Marcos, ay nagsisinungaling. Sila ang mga taong gumawa ng mga kasinungalingan. Ang mga mukha ng mga bisita ay nababalot ng gulat at pagkalito. Ngunit si Ara ay hindi nagulat. Alam na niya ang katotohanan. Sinubukan niyang umakyat sa entablado, ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Bitawan mo ako, sabi ni Ara, ngunit hindi siya pinansin. Sa wakas, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ara si Miles.
Nakatayo siya sa likod ng entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagkatitigan sila. Naintindihan ni Ara ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng ilang saglit, narinig niya ang boses ni Miles. Hindi iyan ang totoo. Sigaw ni Miles sa publiko. Sa likod ni Marcus, nagpakita si Miles sa entablado. Mayroon siyang isang mikropono at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Si Marcus Valdez ay nagsisinungaling. Sabi ni Miles, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang mga larawan ay peke. Nagulat ang mga bisita. Ang mga mata ni Marcus ay nagdilim sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Ara ang mga pulis. Kailangan natin siyang arestuhin, sabi ni Ara habang siya ay naglalakad patungong Marcus. Kinuha ni Miles ang isang recording ng buong kwento ng Marcus at ipinakita sa publiko. Hindi po totoo ang sinasabi niya, sabi ni Miles. Niloko niya ang lahat. Nagsimulang tumawa ang lahat. Si Marcus ay hindi makapaniwala. Pagkatapos ng ilang saglit, ang mga pulis ay dumating at inaresto si Marcus. Sa gitna ng kaguluhan ang lahat ay nagugulat, natutuwa. Si Ara ay naglakad patungo kay Miles. Nagkatitigan sila, ang mga mata ay puno noon ng emosyon. Miles, sabi ni Ara. Patawad. Ngumiti si Miles. Hindi ka nagkamali. Pareho tayong nagkamali. Ang kaguluhan sa hotel ay humupa. Ngunit ang mga puso ni na Miles at Ara ay tila hindi pa rin tahimik. Pagkatapos ng pag-aresto kay Marcus, dinala si Don Ricardo sa ospital. Sa oras na ito, ang kanyang kalagayan ay lumala. Sa mga sumunod na araw, bumisita sina Miles at Ara sa ospital. Lolo, ginawa na namin ang lahat, sabi ni Ara. Hinawakan ng kamay ng matanda. Lahat ay nasa maayos na. Ngumiti si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina. Alam ko, apo, ikaw ay matapang. Tumingin siya kay Miles. Miles, salamat. Sa'yo? Sa iyong puso. Sa araw na yon, lahat ay nalungkot. Ang mga mata ni Miles at Ara ay naging malungkot. Namatay si Don Ricardo. Sa libing ni Don Ricardo, ang mga tao ay nagbigay ng respeto. Lahat sila ay may respeto sa pamilya de Silva. Si Miles at Ara ay magkasama, nagdadalamhati. Ngayon, wala na ang ating lolo. Sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Pero, hindi nawala ang kanyang mga aral. Sagot ni Miles, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mayroon tayong responsibilidad. Sa sumunod na mga buwan, sina Miles at Ara ay nagtrabaho ng husto. Sila ay nagtayo ng mga bagong proyekto sa foundation. Nagtayo sila ng mga bahay para sa mga mahihirap. Nagbigay sila ng edukasyon para sa mga bata. Lahat ng ito ay para sa memorya ni Don Ricardo. Sina Miles at Ara ay nagtutulungan at sa bawat araw, ang kanilang pagmamahalan ay lumalalim. Sa ospital, ang kapatid ni Miles ay gumaling sa sakit nito. Kuya, salamat, sabi ni Lina. Salamat sa lahat. Ngumiti si Miles. Walang anuman, Lina. Ginawa ko lang ang nararapat. Isang gabi, nag-uusap sina Miles at Ara sa ilalim ng mga bituin. Miles, sabi ni Ara, alam ko na hindi ako naging mabuting tao sa simula. Lahat tayo nagkakamali, sagot ni Miles. Ang mahalaga, nagtutuwid tayo. Sa tingin ko, mahal kita, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Miles. Mahal din kita. Hinalikan nila ang isa't isa, ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Sa wakas, natagpuan nila ang kaligayahan. Sa kanilang kaligayahan, nakita nila ang kanilang kapalaran. Ang pag-asa ay tila isang liwanag na hindi naglalaho. Sa gitna ng lahat ng hirap at pagdurusa, sina Miles at Ara ay nanatiling matatag at ang kanilang pag-ibig ay naging mas matatag pa. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Isang araw, nakatanggap ng sulat si Ara. Ara, malapit na ang araw ng fundraising, sabi sa sulat. Kailangan nating maging handa. Sa kanilang plano,
Kailangan nilang lumabas mula sa anino at harapin ang mundo. Si Marcus ay nasa kulungan at ang kanyang mga kasamaan ay hindi na makakaapekto sa kanila. Subalit, mayroong isang bagay na hindi pa rin nila kontrolado. Isang araw bago ang gala, natanggap nila ang isang malaking sorpresa. Isang tao na hindi nila inaasahan ay lumapit sa kanila. Alam ko na mayroon kayong mga problema, sabi ng taong ito. Gusto kong tumulong. Ang taong ito ay isang dating empleyado ng pamilya de Silva. Ang kanyang pangalan ay Aling Maria. Noong una, sabi ni Aling Maria, naniwala ako kay Marcus, pero nakita ko ang katotohanan. Ibinahagi niya sa kanila ang isang bagay na mahalaga, ang isang lihim na pagpupulong na isinagawa ni Marcus bago ang gala. Sa pagpupulong na yon, meron silang isang plano, sabi ni Aling Maria. Gusto nilang guluhin ang iyong pangalan. Sinabi ni Aling Maria ang lahat ng impormasyon na kanyang nalaman. Kailangan mong maging handa. Sabi ni Aling Maria, sa gabi ng gala ang lahat ay naghahanda. Ngunit ang tensyon ay hindi nawawala. Sa entablado, nagsalita si Ara. Mga kaibigan, mga ginoo at ginang, sabi ni Ara, maligayang pagdating sa aming gala. Ngayon, nagtutulungan tayo para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, mayroong isang bagay na kakaiba. Sa likod ng mga eksena, nag-usap sina Miles at Aling Maria. Handa na po ba ang lahat? Tanong ni Miles. Opo, sagot ni Aling Maria. Ngayon, kailangan mong maging handa. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng lahat, isang malaking sorpresa ang naganap. Biglang, ang ilaw ay tumigil. Mayroon silang isang video. Ang video ay nagpapakita ng isang pag-uusap sa pagitan ni Marcus at ng isang tao. Ang taong ito ay ang kanilang abogada. Ipinagkanulo niya tayo, sabi ni Miles. Ang lahat ay nagulat. Hindi ko akalain na ito ang mangyayari, sabi ni Ara. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos ng video, dumating ang mga pulis. Inaresto namin ang ating abogada, sabi ng pulis. Mayroon siyang utos. Sa harap ng publiko, sinabi ni Ara ang lahat ng katotohanan. Sinabi niya ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Marcus. Ang mahalaga, alam ko ang totoo, sabi ni Ara. At sa katotohanan, nahanap natin ang pag-asa. At habang sinasabi niya ito, nakita niya si Miles. Ang kanyang pagmamahal ay naging mas malakas pa. Ang pag-asa ay tila isang bagong simula. Pagkatapos ng gala, ang lahat ng problema ay nalutas. Ang mga kasamaan ay nawala. At ang mga puso ni Miles at Ara ay mas malakas pa. Sa pagtatapos ng gabi ng gala, nagkaroon sila ng isang masayang pagdiriwang. Sa ospital, ang kapatid ni Miles ay gumaling sa sakit nito. Kuya, salamat, sabi ni Lina. Salamat sa lahat. Ngumiti si Miles. Walang anuman, Lina. Ipinaglaban kita. Sa kanilang muling pagtatagpo, ang kanilang pag-ibig ay naging mas matatag pa. Ngayon, magkasama tayo, sabi ni Miles, hinawakan ang kamay ni Ara. Oo, sagot ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon, magkasama tayo. Nagsimula silang magtrabaho sa foundation. Sina Miles at Ara ay magkasama at sa bawat araw, ang kanilang pagmamahalan ay lumalaki. Nais kong bigyan ng lahat ng pag-asa, sabi ni Ara, upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon. Sa kanilang pagtulong sa iba, nakita nila ang kanilang kapalaran. Sa isang lugar, nagtayo sila ng isang bagong komunidad. Sa komunidad na ito, mayroong mga bahay, mga paaralan, at mga ospital. Sina Miles at Ara ay nagtuturo sa mga bata. Salamat, sabi ng isang bata. Salamat sa pagtulong sa amin. Sa wakas, natagpuan nila ang kaligayahan. Sa kanilang kaligayahan, natagpuan nila ang kanilang pag-asa. Isang araw, nakita ni Miles ang kanyang kapatid na naglalaro, kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng lahat,
Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Isang hapon, nakatanggap si Miles ng isang tawag. "Congratulations," sabi ng isang tao sa telepono. "Nagawa mo ang trabaho. Ito ay mula sa doktor." "Salamat," sagot ni Miles, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Ang kapatid mo ay gumaling," sabi ng doktor. Ngumiti si Miles. "Salamat, Lord." Hinarap niya si Ara. "Ara?" sabi ni Miles. "Oo," sabi ni Ara. "Pakakasalan kita," sabi ni Miles. Ngumiti si Ara. "Oo, mahal kita." Sa gitna ng isang hardin, nagpakasal sila. Sa kanilang kasal, ang lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya ay nandyan. Sa kanilang kasal, ang lahat ay puno ng kaligayahan. Pagkatapos ng kasal, naglakbay sila sa isang bansa. Sa bansa, binisita nila ang isang orphanage. "Salamat sa inyo," sabi ng isang batang babae. "Ginawa niyo akong masaya." At sa wakas, nagkaroon sila ng kanilang anak. At pinangalanan nila ang kanilang anak na Ricardo. Ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Sa huling sandali, tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng isang dakilang mensahe na ang pag-ibig ay walang hanggan at ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala.